Hindi ko mapagkakatiwalaan ang doktor na ito. Nako, patay tayo dyan. Ano ang gagawin ko? Pumasok ka kay Lolo. Hindi! Hindi pwede, Lola! 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 Lola, wag mo akong iwan. Lola, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Lola, wag mo akong iwan. Lola! Kate, bakit ilan sa mga kagamitan ng lawa, ilang pag-aalaga? This won't work anymore. Magplano tayo ng malaking pagtitipon, mga kaibigan. Child, don't do anything bad that would harm yourself. Paalam. Sakalo. Lola! Lola! Huwag mo akong iwan, Lola! 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 Huwag mo akong iwan! Pasensya na po. What, sorry? My grandma and I just finished eating. There's no way my grandma can be like that. Pasensya na po talaga. Kung dinala niyo po siya dito ng mas maaga, nailigtas ko po sana siya. At nadala sa ospital, baka nailigtas pa po siya. Nanay! Huwag mo akong iwan! Pakiusap, palayain mo ako, nanay! Kunin mo na ang iyong apron. San ka ba ng san ka ng san? Hindi mo ba inaalala ang bahay at lahat? Parang lolo ko ka na. May emergency ako. Nanay, pahingi ng konting pera. Katatapos ko lang magbigay ng pagkain. Ano pa ang kailangan? Bakit mo kailangan ng pera? Ha? Nawala na si Lola Antay. Patuloy na tulungan siya. Nawala na ba siya? Kahapon nga? Nakita ko pa siya dito? Sinasabi ko lang, hindi ko sasabihin kay mama kung patay na siya. Oh, ganun ba? Oo, kailangan natin siyang tulungan. Sandali, kukunin ko ang pera. Oh, nagpapautang ako. Babawasan ko na lang ang utang mo sa paglipas ng panahon. Hindi kita bibigyan ng libre. Kahit anong gusto mo, mama. Kunin mo na ang pera. Ay, hintayin mo ako sandali lang. May kailangan ka ba? Sige, pakiumpisahan mo na lang. Alam ko na. Gusto ko pa nga siyang palisin kaysa sayo. Pwede bang huminto tayo dito sandali, Min? Min, alis na si Lam. Kailangan natin maging malakas. Walang iyakan. O wag mong sabihin ng ganyan. Tapos mag-recover tayo. Lam, mangako ka rin sa akin na pagkatapos nating mag-ipon para sa paaralan, tutulungan natin ang mga may sakit. At higit pa, ipinangako ni Lam na magluluto siya ng pagkain para kay Min araw-araw. Diba? At sasamahan din si Min sa bawat lugar sa bansang ito. Humihingi ng tawad si Lam kay Min. Pero kapag umalis na si Lam, may papalit sa kanya na magbibigay ng kaligayahan kay Min. Hindi mamamatay si Lam. Sigurado, gagaling si Lam. Hintayin mo ako, Lam. Kapag natapos na akong mag-aral, aalagaan kita. Okay? Huwag kang umalis. Tulad ng lolo mo,
Hindi mamamatay si Lam. Pupunta lang siya ng malayo. Ang buhay ng tao, kailangan talagang makarating sa malayo kahit isang beses. Min, Ayokong marinig ang mga salitang ito. Lamduk? Huwag ka nang malungkot. Hindi mo kasalanan iyon. Pero, ang sama ng pakiramdam ko. Sana may kumpletong kagamitan ng health center natin. Huwag mong intindihin ang sinasabi ng iba. Sa sobrang kalungkutan sa pagkawala ng mahal sa buhay, kaya nila nasabi yon. Alam mo, hindi ako nalulungkot sa sinabi ng iba, pero nalulungkot siya. Dahil hindi mo nailigtas si Lola. Natatakot ako na may mamatay sa mga kamay ko. Kamatayan ng lolo mo. Namatay dahil sa sakit na ito. Sobrang nashock siya noon. Nangako siya sa lola niya na mag-aaral siya ng mabuti para maging doktor, para gamutin ang sakit ni lolo. Pero nung unang taon na yumaman siya, lolo ko ay pumanaw na. Kapag nakita mo ang lumang babae, naaalala mo ang iyong lolo. Yung pakiramdam na may umaalis sa kamay mo, hindi ito komportable. Huwag ka nang malungkot. Ginawa na natin ang lahat ng ating makakaya. Kain na. Araw-araw mo nang inaalagaan ang lola mo. Baka hindi ka na kumakain. Ngayon, espesyal na inimbitahan kita. Hindi ko na kayang magluto para sa'yo. Noong una, umuwi ako ng late, naghanda si Lola ng pagkain. Bago ang hapunan, lagi akong pinapagalitan ni Lola, pero Parang babae? Sobrang kakit-akit? Sige na. Kahit kailan naman, ay aalis ka na. Wala ka nang magagawa pa. Bakit ka laging malungkot? hindi Hintayin mo lang ng ilang araw. Magtatrabaho ulit ako para may pambayad ako kay Mark mo. Meron akong paraan dito. Papawiin ko lahat ng utang mo sa mama ko at bibigyan kita ng advance na sweldo. Pumapayag ka ba? Anong gagawin natin, boss? Sinisi mo lahat kay Min. Sabihin mo sa kanya, dahil sa kanya namatay ang lola mo. Hindi pwede, kuya. May sakit ang lola ko ilang araw na, pero hindi kasalanan ni Dr. Min. Oh, sabihin mo lang na dati pa yon. Ang lola mo ay nag-aalala ng normal? Malusog? Tama ba? Sino ba ang makakapagpatunay niyan? Kaya ka nag-aalala? Alam ko, pero kung gagawin ko yon, parang pinatay ko na rin si Lola. Tama talaga ang mga babae. Duwag na parang daga. Ngayon, patay na ang lola mo. Ano ba alam niya na magagalit siya at pinapagalitan ka niya? Ngayon, utang mo ang renta sa bahay ko. At isa pa, kailangan lang kita na magsalita. Wala namang sakit ang lola mo. Hindi kita pinipilit na gumawa ng labag sa batas. Sabi ko hindi ako ang doktor niyan. Si Ginoong Ban? Oo. Pero siya? Hindi. Naintindihan mo? Tama na. Kakamatay mo lang ng tao. Paano kung patayin mo rin ako? Kung ikaw ang doktor ko? Huwag kang mag-alala. Si Min ay isang mahusay na doktor dito.
Walang ibang tao kundi may nagbibintang lang sa kanya. Naniniwala ako kung magaling siya, kahit yung matandang babae ay mamamatay. Anong sinasabi mo? Ginawa na ng lahat dito ang kanilang makakaya. Huwag mong ibintang kay Dr. Min. Oo, wala akong ideya tungkol doon. Nang lumabas ako, lahat ng tao ay sinabihan ako na kung pupunta sa klinik. Adan na! Huwag hayaang mahawakan ka ng taong ito. Kung mahawakan ka niya, maaring ikamatay mo ito ng biglaan. Saan galing ang mga masasamang chismis na yan? Ah? Sino ang nagsabi sa iyo? Grabe! Wala ka talagang alam. Sinasabi ng lahat dito sa app na pinatay ni Dr. Min, si Lola. Hindi ako makakatulog ng ganyan lang kailangan. Kung patunayan sa lahat na hindi ako laging lasing. Gusto ko pa! Hindi ako yung tipo ng tao na sumusuko agad kapag may kahirapan. Dapat ganun. Alam mo ba, Tito, nung bata pa ako, madalas akong pinalo ng nanay ko. Tumakbo ako dito. Alam ko na kung bakit ka napalo. Tama ba na palihim kang lumabas para maligo sa ilog? At isa pa, meron din akong pangarap. Ano ang pangarap ni Mai? Noong bata pa ako, nakita kong nagpakahirap sina nanay at tita. Sa tingin ko pagtanda ko, kikita ako ng maraming pera para magbukas ng malaking tindahan ng pagkuha ng lotus para sa aking ina at tiyahin para hindi na sila kailangang bumili ng paisa-isa. Lagi bang tinatawaran ng mga negosyante si tita? Talaga? Bakit hindi sinabi ni Mai kay tita na pumunta na lang sa kumpanya at ibenta sa kanila para hindi na maloko? Mahirap iyan. Magaling ang trabaho nyo, guys. Hintayin nyo lang na umalis ang doktor sa area na ito at may treat Ikaw ako para sa lang inyo. talaga ang nakakaisip ng mga ganitong bagay, Mamaya kuya. pumunta ka sa bahay ko. Tapos pumunta tayo sa bahay ni Tay. Mag-alay ng insenso bilang pagingin ng paumanin sa lola niya.